Alright, good morning sa inyo mga boss, mga sir. Meron tayong vlog ngayon. Property vlogging po tayo ngayon. Nag-meet kami dito somewhere in Siksikan, Puerto Princesa City ng magga-guide po sa akin papunta dun sa almost 10 hectares na property for sale. Maganda yung lugar niya, Santa Lourdes. Ayan, sundan natin siya. Yung naka-green na motor. Ito po yung access road going to the property na i-vlog natin ngayon. I-vlog ko pala na mapapanood nyo ngayon. Itong kalsada na to, bypass road yan. If you're traveling from north or south, so ito papunta tayo ng norte nito, yung road na papuntang norte going to El Nido, yan, Taytay. Tapos yung opposite lane is going to southbound road, no? National highways po yung dalawa na yan. Ayan naman pagka pupunta kayo ng, ang northbound road, no? Ayan naman pag pupunta kayo ng Balabac, okay, Brooks Point, ayan, Nara, Borland, Quezon Province. Boss, Ito po yung likod. ito yung likod. Hanggang saan yan? Doon po, malayo po. At yan lang na. So ibig sabihin, itong kalsada na to, Yeah. kasama to? Opo. So corner lot siya dito. Opo, corner. Itong pinaka-corner. Mula dito, pag ganun hanggang saan? Ay, iba na po yan dyan. Parang nagumanon lang siya, oh. Parang nag B. slant na ganun, Opo, letter parang B. slant. Okay, so di ba binigay naman sa akin yung mapa. Tapos mula dito, malayo pa. Doon pa po sa may kawayan ng Mahon. Sa may kawayan, papasok doon. Sa unahan. Sa unahan. So may access din pala dito. Opo, ito kalsada po ito, ito barangay road. Pasok naman tong sasakyan. Opo, pasok po. Sige, doon muna tayo sa main bago tayo pumunta dito. Ha? Sobra siya may hektarya. Oo nga eh. Sobrang 9 hectares. Ayan, dating sabungan. Ayan po. Ito. Ayan. Ito yung dating piggery mga boss. Nasa 2.2 hectares to. Alright mga boss, ito yung property na for sale na i-vlog natin ngayon. Itong mangga, hindi nakasama to, no? Hindi kasama yan. So ito lang hanggang doon. Opo, ito hanggang doon. Nag-operate ito as piggery way back 1991. Pero dahil sa mabilis na urbanization dito sa lugar na to, nag-cease sila ng operation ng 2023. Kaya binibenta na nila to. At ang potential po ng property is yung mga developers dyan i-develop into subdivision dahil nga kita nyo naman, no? Ang ganda ng accessibility mga boss, mga sir. Main thoroughfare din to. Ito, papalabas to saan? Saan yung mga subdivision dito na ginagawa ngayon? Malapit lang din dito. Opo, doon po sila, may subdivision po doon. Okay. Tapos doon sa likod. Sa likod may subdivision na rin. Tara, tignan natin kung anong meron sa loob ng property. Okay. Ito pong 2.2 hectares na to ay nakabakod to eh. International Swine Genetics Incorporation. Pupunta natin lahat ng area dito mga boss para may pakita ko sa inyo yung lugar. Ito, ano to? Papasok din sa loob to. Tapos doon yung gate na yon, papasok din sa loob. Ito yung pinaka-office nila. Alright. Ito ngayon yung hindi natapos ng structure na to, gagawin sana ng piggery din yan. Binaklas nyo na. Ito ay creek. Lagon po niya. Lagoon. Ano dating ginagawa dito? Dahil dito po dadaan yung tubig. Tubig Ulan. Tubig ulan. Pero meron siya septic tank para sa mga tae. Opo. Okay. Ito, dito dumadaan yung mga tae pag nililinis. Opo. Okay.
Yan. Ito ang piggery nila mga boss. 3,000 pigs ang kaya dito, di ba? 3,000 baboy ang kinakarga nito dati. Hanggang dyan ang bakod. Ito na yung mga fatteners nyo dito. Sila po nagsusupply ng baboy sa buong Palawan, ano? O Puerto Princesa lang? Binabiyahe nyo rin sa Manila? Okay, Saan pumapunta ang dumi ng baboy? Doon po yan, may katagal doon. Papunta sa septic tank. Opo, sa spiritor. Bali, ang lalabas dito, malinis na po yung tubig. Malinis na. Merong curing doon. Po. Kami dito, biogas. Ano yun? Biogas po, gas. Biogas. Okay. Ano yan? Tangke? Opo. Tan- Ito yung gas. yan ang biogas nila. Tapos pinipilter mo na po dito. Anong ginagawa nila sa biogas? Ano po namin, yung kahit pagluluto. Hindi nyo nilalagay sa tangke. Mayroon po kami gas holder po dyan. May gas holder kayo. Opo. So ito, pag napuno siya, aapaw doon. Dito, pag-filter niya dyan. Filter paglabas ng tubig. Tubig na. Tubig na. Dadaan ulit doon. Oh, Babalik siya doon sa... sa kabila. Paglabas niya dyan, babalik siya doon. Ang laking puno akasya na ito. Ito, Ayan yung gas holder namin po yan dati. ito yung gas holder. Ito gas holder to. Opo, dyan ang minakamin. Tapos dadalhin niya rin dito. Yung gas, yung hangin. Yung gas na po. Gas na. Ay, dyan kasi may kasamang pa yan dyan. Tae. Oo. Yung purong gas, nasaan na? Dito na. Dito. Oh, tapos dito na kami kukuha pan, distribute doon sa lutuan. Doon. Sa lutuan. Okay. Ito ba matubig to? Hindi. Wala naman po. Ito daanan talaga ng tao to. Opo, talagang pakain kami doon sa kabila. Ito ano naman to? Building po yan. Ng mga biik. Bakit naka-slide na ganyan? Para yung niya. Yung sahig niya, dyan. Dyan kinatong yung sahig. Hindi, bakit naka-slide? Anong para saan? Para yung tae? Yung tae, pero dito. Gumulong. Opo, dito papunta. Okay. O yung likod niya doon. Ito po kasama. Kasama to. Pero yung walang bakod, ang Yan. daan, may daan dito. Wala po. Wala pang daan. Doon pa sa unahan ang daan. Pero nakadikit dito sa 2 hektarya. Yung Yung natitira na pag-aari nila. dito po ito, kabila. Ito. Oo. Yan yun. Ito kanina yan. Iba po yan. Iba may-ari. Ito naman, ano naman to? Itong area na to. Ito, wukul po yan. Hindi, ito. Mga lagayan din ng baboy. Po, ito. Oo. Yan. Hanggang lang po dyan, may baka. Lahat yan. Ang laki ha. Ito puro biik. Mga patinis na rin. Patiners. Laki ha. Ito ano din para sa mga biik. Opo, dito. Paano sila nakakulong dito? Andito lang sila pag ganun lang. Hindi po, may sahig po yan. May sahig sa ibabaw. Po, kasayo. Okay. Ang daming biik niyan. Opo. Paano sila kumakain? May feeder po kami dyan. May feeder kayo dyan. Kayo na rin nagbi-breed ng mga biik nyo. Meron kayong mga inahin. Mayroon pong taga-breeder. May breeder talaga. May mga suha. Ano mga tanim dito na fruit bearings? Doon sa mga sa bakanting lote, anong tanim na fruit bearings doon? Yung 7 hectares. Wala masyado. Mga nyog, ganun. Wala. Bakante talaga. Bakit? Hindi ba masarap itong suha na to? Hindi nyo kinukuha? Kuha po, pero hindi maubos.
Nagsawa na. Walang bunga ngayon, ano? Sayang, baka may hinog dyan, pahingi ako. Mga kamote. Okay yan, nakabakod yan. Okay. Tapos, sige. Pasok tayo sa loob. May sahig pala itong mga to. Okay, dito, puro mahoganis. Malilim, ha? Okay, meron ka rin ano dito. Ano to? Bisbis, tawag namin, pangasim. Magpaksiw ako ng isda. Ayan lang yung gamit ko. Dahil bunga. Dito, sir. Ano to? Generator? Gumagana pa yan? Yung itong isa, na po. Ha? So, pero gagana pa kung sakasakali. Opo, gano'n. Paayos lang. Paayos. Unfortunately, mga boss, hindi nyo na pwedeng i-operate to as piggery. Kasi, yun nga, rapid ang urbanization dito. Magrereklamo na yung mga tao. Ito, ano to? Po sa tubig. Supply nyo, tubig. Ang source ng tubig dito sa ilalim ng lupa. Opo, doon dati. So ngayon, wala na. Okay, ito din, ganun din. Gumagana pa lahat yan, ano? Pwede pa. Pwede pang gamitin. Ito, generator. Ang laki. Ilang ano kaya to? Ilang kilowatts? 75 kVA po yan. Okay, 75 kVA. Tagas yan, kailangan pa ipababa. Ito, Ito 45 kVA pero sira ang voltahe. Paayos sana. huling inoperate to 2023 pa. Opo. So 75, 45 kVA. Pero ito sira. Yung panel niya. Voltahe wala. Pero Mm. okay po yan. So pero pwede pa rin paayos. No? Pwede po. Okay. May mga fruit bearing trees sa loob, mga boss, no? Ano to? Ha? Maliit na generator. Maliit na generator. Ano, ilang kuryente naman na ipoproduce niyan? Para dito lang. Gamit na po yan namin doon sa kabila dati. Pero sira na rin. Sira na rin. Okay. Yun. Itong loob, saan ang access nito? Itong bodega ba yan? Opo dyan. Nandiyan ang mga feeds, no? Tsaka opisina. Ito yung pambiyahe nyo ng baboy dati. Ito. Nakabiyahe po yan sa Iloilo. Nakabiyahe ito sa Iloilo. Ang bakulod po yan. Tumatakbo pa ba to? Wala na po. Hindi na. Hindi na po ginawa ng may-ari. Yung dati naming manager. Okay. Okay to, ha? Wala na po yan. Tinawagan ko nga siya, kukunin niya. Sabi niya, kukunin niya rin eh. Uubos na siya ng kalawang. Ano to? Separator po namin dati. Separator ng? Tubig. Diyan dadaan yung tae Ah. para yung tubig. Malinis na. Malinis po, Okay. Parang filter. Now, ito yung entrance papunta sa loob. May entrance din doon sa kabila. Ayan po ang pinaka-entrance po. Pero dito tayo dadaan. CR. Okay pa, ha? Maganda pa. Ano ito dito, liguan? Liguan, shower area. Ayos, ha? Hindi magbanggaan. Okay. Yung CR. Ito, CR din. Ayan. Ito, office. Kusina. Opo, kusina. Ito yung office. Ito yung office. Alright. Maganda office, ha? Ganyan yung mga klase na baboy na Opo. binibreed nila. Mga duro. Durok po yan. Durok. Okay. Stock room. Stock room. May mga gamot pa.
Kunting-kunting stock. Meron pa bang pampalandi dyan? Di ba meron pampalandi? Opo. Ginagamitan niya ba ng pampalandi yung baboy? Opo, meron. Pagka tinira ba ng tao yun, lalandi din? Anong tawag doon? Ayun po, ano na doon. Sa yung pampalandi niyo dyan, pahinga ako. May papainumin lang ako. Delikado sa tao na po. Oo. Etong sa kanan, kaliwa, Kaya ko na po. mga opisina, mga conference room. Ito, mga kwarto. Interest na ito dati. Ito. Ayan. Ito yung ano, Conference. yung master plan ng mga piggery. Yan yung buong area, no? Okay. Ito yung kwarto. Mga kwarto. Tapos, saan ang papasok dyan sa bodega? Ito na yung pinaka-bodega. Yan po. Ano yung mga nakatayo na yun? Gamit po yan. Okay. Yan ako sa CR din dito. Kahit ito nakapatlak. Okay. Yan, mga CR din. Alright. Okay yan, ha? Double lock tawag dyan. Ref. Okay. Mga paleta. Mga... Ano na ito dito? Mga pressure washer. Yan. Power spray. Power spray. Scaffoldings. Ito, ano to? Kainan nila. Opo. Feeder. Tapos yan, ano yan? Yan po. Ito mga to. Feeder po. Feeder din yan. Po. Yun. Yun, yung malaki na yun, Feed mill. feed mill. Nagigiling kami dito. Diyan kami naghahalo. So binibili nyo siya, hindi pa giling. Dati. Kaya na gumigiling. Pero itong ano, Ito, wala nang mais. dyan tumatakbo yung feeder. Hindi, ano ito, sa gas. Dito. Sa gas, sa biogas nyo. Okay. Ito, kiluhan. Opo. Okay. Okay, there you go mga boss. Alright mga boss. Maganda ang potential ng property. Ano po, strategically located siya. Dahil surrounded po siya ng mga malalaking developer. Santa Lucia, Robinsons, Crown Hotel, ano po, or Crown Residences. So ito po yung mga high-end subdivisions na nakapaligid sa kanya. And very accessible, nakita nyo naman. About 30 minutes, let's say 25 to 30 minutes, nandyan na po kayo sa airport, Robinsons, SM, Pierre, Central Business District ng Puerto Princesa City. In less than 20 minutes, nandyan na po kayo sa mga government institutions like City Hall, DNR, okay, yung mga government institutions na kailangan nyo makipag-transact, yung mga government institutions na kakailangan ninyo sa pagtatayo ng business, sa mga ibang transaction na nagre-require na makipag-usap kayo sa mga government agencies. So malapit lang po siya. Malapit din siya sa mga tourist spots. Dito sa Honda Bay, papuntang north, papuntang south, very accessible siya. Yung mga daan na main road going to the south and to the north. So basically, strategically located po ang property. Very, very ideal para sa mga developers na gawin po itong isang high-end subdivision din, mga boss, mga sir. Ang property is 97,524 square meters, selling for 4,000 pesos per square meter, and that is 390,096,000 pesos, mga boss, mga sir. Now, and I guess that is negotiable. Kung interesado talaga kayo sa property at you want to take this opportunity, mga boss, mga sir, mga developers po dyan, nandyan po ang aking nandyan ang aking contact number, Viber, WhatsApp, Globe. Nasa description din po ng video na to. At i-attach ko rin po dyan yung pin location ng mapa nitong area para makita ninyo yung mga proximities niya,
Nandiyan po yung aking number. You just call me, text me, message me anytime. And then, i-connect ko po kayo mismo doon sa may-ari ng property na to, mga boss, mga sir. Alright? So, there you go. Again, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong panonood. Till the next video. Ciao.